Himayin natin ang huling segundo kung saan nag-aalamat ang laro. Tabla ang score sa 104 matapos ang pambihirang 14-0 run ng Spurs sa fourth quarter. Pero dito pumasok ang self-inflicted wound o sariling pagkakamali ng San Antonio. Matapos makuha ni Wemby ang defensive rebound, nagkaroon sila ng miscommunication ni Stephon Castle. Inasahan ni Castle na i-dribble ni Wemby ang bola pataas pero bigla itong ipinasa ni Wemby habang nakatalikod ang rookie guard. Nakuha ni Jalen Bronson ang loose ball na foul sa natitirang 9 na segundo at naipasok ang crucial na go-ahead free throw. May tsansa pa sana si Wemby na bumawi sa huling segundo mula sa isolation play na inihanda ni Coach Mitch Johnson. Pero sumablay ang kanyang 20-foot jumper sa tunog ng buzzer. Pag-usapan natin ang big man match-up kahit na kumana si Wembanyama ng 29 points at 9 rebounds kung saan 22 points doon ay sa second half. Ang tunay na bayani sa shading lane ay si Karl Anthony Towns. Si Big Cat ay nagtala ng double-double na 21 points at 13 rebounds. Ginamit ng Knicks ang rim protection versatility ni Towns para limitahan ang opensa ng Spurs, lalo na noong napilitang mag-low small ball lineup ang San Antonio. Mas naging pisikal at agresibo si Towns sa block na naging susi para kontrolin ng Knicks ang takbo ng laro bago ang huling retsada ng Spurs. Bakit naging dikit ang laban? Dahil sa strategic adjustment ni Coach Mitch Johnson kay Dylan Harper. Noong Game 1, 4 na minuto lang nalaro si Harper sa fourth quarter. Pero sa Game 2, binabad siya ng 32 minutes kung saan nag-ambag siya ng 15 points off the bench. Siya ang nagbigay ng enerhiya sa Spurs sa huling bahagi sa pamamagitan ng crucial na steals at assists kay Wemby. Sa kampo naman ng Knicks, bagamat hirap si Jalen Bronson sa kanyang shooting efficiency na may 7 of 25 clip para sa 20 points, sumaklolo naman si Mikal Bridges na ang score ng 20 points na may 4 na 3 kasama pa ang defensive stops ni OG Anunoby na nagpalamig sa momentum ng San Antonio. Ngayong ililipat na ang serye sa New York para sa Game 3 at 4, may kakayahan pa kaya ang napakabatang kupunan ng Spurs na makasungkit ng panalo sa gutom na Madison Square Garden o tuluyan na silang lalamunin ng 13-game postseason winning streak ng Knicks?